Inflatable boats ang gamit ng magkabilang panig dahil hindi kaya ng malalaking barko ang mababaw na bahura. Nang tumagal ang harangan at habulan, nagpakita na ng puwersa ang China at nagpalipad ng 2 helicopter. Inilabas din ng Chinese Navy ang 2 nitong hovercraft na sa lakas pa lang ng makina ay pwede nang magpataob ng rib, lalo na ng rubber boat. This just an action for China to intimidate ang ating mga marine scientists para tigilan nila yung ginagawa nilang survey dito sa Escoda Shoal. Walang dahilan para sabihin ng China na ang amphibious operation nila is legitimate. Nang matapos ang trabaho ng mga marine scientists nung araw na yon, mabilis na nagbalikan papuntang BRP Teresa Magbanwa na nasa 2 buwan nang nakaistasyon sa Escoda Shoal. Kabuntot ang malalaking barko ng China. Kinabukasan June 5, mas maraming assets na ang dineploy ng China, kabilang ang kanilang speedboat. Okay, tuloy na kayo, Olpo, tuloy na kayo. Pero itinuloy pa rin ang marine scientific research na ipinadala ng Philippine Coast Guard kasunod ng mga report tungkol sa umano'y reclamation activity ng China. Sa ilalim ng dagat, nakita agad ng mga eksperto ang mga patay na corals at malawakang bleaching o pamumuti ng mga corals. Meron ding mga lugar na magandang tignan pero nang suriin, may indikasyon din ng bleaching, sinyales sa maaring tuluyang mamatay kapag hindi nakarecover. Kapag hindi siya nakarecover, mamamatay siya, parang sa tao. Lalagnatin ka, magchi-chills ka, pero pwede kang gumaling. Pero pwede rin hindi gumaling. Sa Escoda Shoal, 1 o 2 barko lang ng Philippine Coast Guard ang kadalasang makikita, malayong-malayo sa napakaraming Chinese ship. Pero dihado man, nananatili pa ring buo ang paninindigan ng mga tropang Pilipino na magbantay para sa bayan. Mula sa West Philippine Sea, para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.